Ang kayang maisip at paniwalaan ng isang tao ay kayang makamit. Parang napakalakas pakinggan, hindi ba? Paano nga ba ang isang bagay na tila napakasimpleng paniwala ay kayang gawing mula sa isang karaniwang tao ay maging isang individual na makakalikha ng kayamanan? At paano kung sabihin ko sa iyo na marahil ikaw ay namumuhay ng mas mababa kaysa sa totoong kaya mong abutin dahil lamang hindi mo nauunawaan kung paano gamitin ang prinsipyong ito? Ngayon, pag-uusapan natin ang 5 hakbang na maaaring mag-angat sa iyo mula sa pagiging karaniwan tungo sa landas ng kasaganaan, ayon kay Napoleon Hill at pinatunayan ng kasaysayan ng mga taong nagkaroon ng tapang na maniwala. Huminto ka muna at pag-isipan, ilang beses mo na bang pinatay ang sarili mong mga pangarap bago pa man ito makalabas sa isipan? Diyan umiikot ang usapang ito. Sapagkat, kahit paulit-ulit na itong sinasabi, ang pinakamalaking yaman mo o pinakamalupit na kalaban ay ang iyong sariling isipan. Ang paraan ng pag-aalaga mo sa mga ideyang dumaraan sa iyong ulo ang siyang nagtatakda, araw-araw, kung anong uri ng tao ang magiging ikaw bukas. Napansin mo na ba na sa aktwal na buhay, karamihan sa atin ay gumigising sa umaga at agad na iniisip ang mga problema, utang, at takot. At sa hindi natin namamalayan, dinidiligan natin ang mga binhing iyon. Para tayong unti-unting bumubuo, piraso kada piraso, ng isang kulungang hindi nakikita, gawa sa sarili nating mga iniisip. Sinabi ni Napoleon Hill na ang tagumpay ay nagsisimula sa isipan bago pa man dumating sa bulsa. At hindi ito basta haka-haka lang, ayon sa pag-aaral ng American Psychological Association, ang mga taong may positibong pananaw ay may 31% mas mataas na posibilidad na maabot ang kanilang layuning pinansyal. Parang isang magneto ang isipan, kung ano ang lagi mong inuukit sa loob mo, siya ring realidad na bubungad sa iyo sa labas. Ngayon, maging totoo ka sa sarili mo, alin ang mas madalas mong inaalagaan? Mga pag-iisip na, hindi ko kaya, masyadong mahirap para sa akin, wala akong kakayahan, o mga tanong na, paano ko ito magagawa? Sino ang pwedeng tumulong sa akin? Ano ang susunod kong hakbang? Akala natin maliit na bagay lang yan, pero hindi. Dahil ang bawat negatibong iniisip na inuulit ay parang ladrilyo ng pader na pumipigil sa iyong pagkilos. Samantalang ang bawat positibong ideya ay parang pintong nagbubukas. Si Napoleon Hill ay dumaan mismo sa ganitong karanasan. Noong siya ay isang simpleng mamamahayag pa lamang, walang pera at walang pangalan, nagpasya siyang kapanayamin si Andrew Carnegie. Maraming nagsabi na sinasayang lang niya ang kanyang oras, na wala namang makikinig sa kanya. Pero nagpatuloy siya. At mula sa desisyong iyon isinilang ang isang aklat na nagbago na ng milyon-milyong buhay. Isipin mo kung pinakinggan niya ang kanyang takot at umatras na lang, malamang wala ka sanang naririnig na ganitong mensahe ngayon. Ang totoong pagbabago kadalasan ay nagsisimula sa mga hindi nakikitang bahagi sa iyong isipan. Kung iniisip mo ngayon na ganito na talaga ako, negatibo at hindi marunong magbago, tandaan mong may patunay ang agham na hindi ito panghabang buhay. Ang isipan ay parang putik na kayang hubugin. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Journal of Cognitive Enhancement, ang mga taong nagsasanay ng pagbabago ng pananaw ay nakakapagpababa ng labis na pagpuna sa sarili at nakakalikha ng mas mataas na kumpiyansa sa sarili sa loob lamang ng ilang linggo. Hindi kailangang ipinanganak kang optimistiko, ang mahalaga ay matutong sanayin ang sariling isipan. At paano ito gagawin? Una, simulan mong bantayan ang lahat ng iniisip mo araw-araw. Para kang nagbabantay ng taniman, kapag napansin mong sumisibol na ang ideyang, hindi ko kaya, palitan mo agad ito ng tanong na, paano ko kaya magagawa ito? Mukha mang payak, pero may taglay itong halos mahiwagang kapangyarihan, dahil binabago nito ang focus mula sa kakulangan papunta sa solusyon. Sa halip na diligan ang takot, itanim mo ang binhi ng pag-uusisa. Dagdag pa rito, gumamit ng mga praktikal na paraan. Gawin mong ugali ang malinaw at detalyadong pag-imagine sa araw-araw ng mga bagay na nais mong makamtan. Pero huwag mo lamang itong isipin na parang isang pelikulang malayo sa iyo, damhin mo ang bawat emosyon na para bang nagaganap na ito ngayon mismo. Ang iyong isipan ay hindi kayang pag-ibaing malinaw ang pagitan ng totoong emosyon at ng matinding imahinasyon. Kaya kapag inisip mong ikaw ay nagtagumpay, ang iyong utak ay nagsisimulang gumawa ng mga hakbang para gawing totoo iyon. Maaari mo itong palakasin sa pamamagitan ng mga pag-uulit ng positibong pahayag, mga simpleng pangungusap na, kapag paulit-ulit na sinasambit, ay unti-unting pumapalit sa mga luma at negatibong paniniwala. Maaaring iniisip mong parang mistikal ito. Pero hindi, ito ay pagsasanay sa isipan.
Ito ang tinutukoy ni Hill bilang ang kakayahang kontrolin ang sarili mong mental na kapaligiran. Sapagkat kung hindi mo ito gagawin, siguradong ang mga pangyayaring nasa labas ng iyong kontrol ang siyang huhubog sa iyo, kaguluhan, opinyon ng ibang tao, takot, masasamang balita. Mapapansin mong maraming tao ang laging sinasabing mahirap dahil sa krisis, buwis, o politika. Pero kahit kailan, may ilang tao pa ring umuunlad sa ganitong mga panahon. Alam mo ba kung ano ang kaibahan? Hindi ito dahil sa swerte, kundi dahil sa tamang pag-isip. Heto ang pinakamahalagang bahagi, ang disiplina sa isipan ay hindi isang bagay na gagawin mo lang minsan. Ito ay araw-araw na gawain, tulad ng pag-ehersisyo sa katawan. Kapag huminto ka, babalik ang dating mga nakasanayang kaisipan. Kaya nga sabi ni Hill, ang isipan ay kailangang bantayan na parang isang hardin. Araw-araw, kailangang alisin ang mga damo at diligan ang mga halaman na nais mong lumago. At kung iniisip mong huli na para magbago, tandaan mo na isinulat ni Hill ang ilan sa kanyang pinakakilalang aklat matapos niyang maranasan ang pagbagsak sa negosyo, batikos, at maging ang matinding depresyon. Siya mismo ang nagpatunay sa bisa ng mga itinuturo niya upang bumangon muli. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, ng tapat, ano ang palaging namamayani sa iyong isipan? At pagkatapos, tanungin mo ulit, ang kaisipang ito ba ay naglalapit o naglalayo sa iyo sa buhay na pinapangarap mo? Kung nais mong baguhin ang iyong kalagayang pinansyal, propesyonal, at emosyonal, dito ka magsimula, kontrolin ang iyong isipan, dahil ito ang lumikha o sumisira sa lahat ng iyong magiging karanasan mula ngayon. At ang desisyon, kahit mukhang mahirap, ay nasa iyong mga kamay pa rin. Mapapansin mo rin na karamihan ng tao ay ginugugol ang buong buhay sa paglalagay ng mga layunin na swak lamang sa kanilang komportableng mundo. Nais palitan ng kotse, pero handang maghintay ng ilang taon, gustong ma-promote, pero hindi kayang magsabi, gustong magtayo ng negosyo, pero laging ipinagpapaliban hanggang sa sigurado na raw na magiging maayos ang lahat. Ganito nabubuo ang isang ordinaryong buhay, laging pinipili ang tila ligtas. At ang nakakatawa, kahit ganoon, hindi naman nawawala ang takot. Sabi ni Napoleon Hill, ang mga layunin na hindi tayo kinakabahan ay napakaliit para baguhin ang ating mundo. Para bang tinatangkang tumawid ng karagatan, pero hanggang sa tanaw lang ang pampang. Pag-isipan mo, kailan ang huling pagkakataon na gumawa ka ng layunin na talagang nagdala sa iyo ng kaba? Karamihan ay hindi na makaalala. At hindi dahil sa wala silang kakayahan, kundi dahil kulang sa tapang na mangarap ng isang bagay na napakalaki na halos nakakatawa na kapag ibinahagi mo sa iba. Pero ito mismo ang klase ng layunin na nagbibigay ng totoong pagbabago. Kung hindi ito nakakatakot, hindi ito sapat para pilitin kang magbago. Giit ni Hill, ang mga maliit na layunin ay mapanganib dahil pinananatili ka sa parehong posisyon. Hindi ito humihingi ng bagong kaalaman, hindi ito nagbubukas ng imahinasyon, hindi ito nagbibigay sa iyo ng dahilan para bumangon ng may sigasig. Isa lang itong dagdag sa listahan ng mga bagong taon na pangako na hindi natutupad. Ngayon, isipin mong magtakda ka ng layunin na hindi lang para kumita ng kaunti, kundi bumuo ng isang yaman na kayang baguhin ang kasaysayan ng iyong pamilya. Nakakatakot? Siyempre. At ang takot na iyon ang palatandaan na lumalampas ka sa hangganan ng iniisip mong kaya mo. Sapagkat kung madali at magaan lang, walang kapangyarihan para baguhin ang iyong kinabukasan. At kung nararamdaman mo ang takot, senyales iyon na nasa tamang direksyon ka. Ang takot ay hindi senyales para tumigil. Dapat mong ituring na isang senyales ang takot o kaba, hindi para umatras, kundi para lalo pang magpakatatag. Iyon ang palatandaan na nilalampasan mo ang sarili mong hangganan. At hindi kailangang gawing mahiwaga ang bagay na ito, dapat maging praktikal tayo. Halimbawa, isipin mong gusto mong makaipon ng 1,000,000 piso. Tila imposibleng mangyari, hindi ba? Pero hatiin natin ito. Magkano ang kailangang ipunin sa loob ng 1 taon? Sa loob ng 1 buwan? Sa 1 linggo? Kapag hinati mo ang isang napakalaking layunin sa maliliit na gawain na kaya mong gawin araw-araw, ang dating imposibleng bagay ay nagiging abot kamay. Ang pangarap ay nananatiling malaki, ngunit ang mga hakbang patungo rito ay nagiging malinaw at konkretong magagawa. Ganito nabubuo ang isang sistema, isang bagay na ginagawa mo araw-araw, kahit wala kang gana, kahit walang inspirasyon. Ang problema, karamihan sa mga tao ay nililito ang pangarap sa layunin. Ang pangarap ay isang malabong bagay, nakatago sa maganda sana kung. Samantalang ang layunin ay isang bagay na pinaninindigan mo, kahit pa hindi ka ganado o motivated.
At ang tunay na paninindigan ay nangangailangan ng higit pa sa kagustuhan. Kailangan itong may takdang panahon, malinaw na plano at araw-araw na kilos. Kung wala ang mga iyon, nagiging pantasya lang ang lahat. Isinulat ni Napoleon Hill na ang pangangarap ay madali, ngunit ang pagtupad sa pangako sa sarili ang siyang nagtatakda kung sino ang makakamit ng tagumpay at kung sino ang mananatili sa pagnanasa. At may isang mahalagang bagay na madalas hindi binabanggit ng karamihan, kapag pumili ka ng isang layunin na tunay na malaki, ang unang darating sa iyo ay hindi milagro, kundi takot, pagdududa, pangungutya ng iba, at kung minsan, kabiguan. At ayos lang yan. Dahil ang kabiguan ay hindi kabaligtaran ng tagumpay, bahagi ito ng proseso. Kung babasahin mo ang mga talambuhay ng mga taong nagpabago ng mundo, mapapansin mong halos lahat sila ay ilang ulit na nabigo bago nagtagumpay. Si Edison ay nagkamali ng ilang libong ulit bago niya napailaw ang unang bombilya. Si Steve Jobs ay tinanggal mula sa kumpanyang siya mismo ang nagtatag. Ano ang mayroon sila? Malalaking layunin na sapat para hindi sila sumuko sa bawat kabiguan. Maaaring iniisip mo ngayon, paano kung mabigo ako? Sasabihin ko na sa'yo, mabibigo ka sa ilang pagkakataon. Pero sa mga pagkakataong yon, ang kabiguan ay magiging hakbang pataas. Ang bawat pagkakamali ay may kasamang aral na hindi mo sana makukuha kung nanatili kang nakatayo lang. Sinabi rin ni Hill na ang bawat pagkatalo ay may binhi ng tagumpay na mas malaki pa kaysa sa kabiguang naranasan. Pero ang bunga ay inaani lamang ng mga taong may lakas ng loob na magtanim, ng mga taong nangangahas na magtakda ng mga layunin na mas malaki kaysa sa sariling takot. May isa pang uri ng takot, ang takot na pagtawanan o husgahan. Dahil kapag ibinahagi mo sa iba ang isang napakalaking layunin, siguradong may ilang tatawa, magdududa, o pilit kang ibabalik sa kanilang bersyon ng katotohanan. Diyan mo kailangang tandaan na kadalasan, ang mga taong walang lakas ng loob na sumubok ay sila ring unang magsasabing hindi mo kaya. At kung palagi kang makikinig sa kanila, babalik ka rin sa ordinaryong pamumuhay. Ngunit tingnan mo ito, ayon sa isang pag-aaral mula sa Dominican University, ang mga taong nagsusulat ng kanilang matataas na layunin at regular itong binabalikan, ay may 42% na mas mataas na tsansang makamit ito kaysa sa mga taong basta iniisip lang ang kanilang gusto. Ipinapakita nito na ang sikreto ay hindi lang basta mangarap, kundi gawing malinaw, konkreto, at parte ng araw-araw mong gawain ang iyong layunin, isang bagay na mababasa mo, maaalala, at higit sa lahat, maisasagawa. Gusto mong malaman kung sapat na ba ang laki ng iyong layunin? Tignan mo kung ito ay nakakatakot pero kasabay nito ay nagpapabilis ng tibok ng puso mo. Kung hindi, malamang masyado itong maliit. At kung maliit lang, mananatili kang nasa parehong lugar. Ang layunin ay hindi kailangang maging madali, ang layunin ay dapat mag-udyok sa'yo na maging mas malaki kaysa dati upang makamtan ito. At bago tayo magtapos, may hamon ako sa'yo, pumili ka ng isang layunin na tunay na nakakatakot pero nagpapakislap sa mga mata mo. Pagkatapos, hatiin mo ito, ano ang kailangang mangyari ngayong taon, ngayong buwan, ngayong linggo, at ngayong araw. At kahit anong takot ang dumating, simulan mo. Dahil ang taong kumikilos kahit natatakot ay lumalago, ang naghihintay mawala ang takot, habang buhay na mananatili sa parehong lugar. Sa totoo lang, ang mga nananatili sa karaniwan ay laging pinipiling manatili sa ligtas. Ang taong nagtatayo ng kayamanan ay pinipili ang tapang. At ang tanong na dapat mong sagutin ay, anong desisyon ang gagawin mo? Napansin mo na ba na madalas, alam mo naman kung ano ang dapat mong gawin para baguhin ang takbo ng iyong buhay, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan hindi mo ginagawa? Parang may di nakikitang puwersang humihila sa iyo pabalik sa kama, sa katamaran, sa nakasanayang pakiramdam ng mamaya ko na ayusin. At dito pumapasok ang isa sa mga lihim na madalas baliwalain ng mga gustong yumaman, ang disiplina sa sarili. Ayon kay Napoleon Hill, ang nagkakaiba sa pagitan ng nangangarap lang at ng tunay na nagtatagumpay ay hindi talento, talino, o kahit swerte. Kundi ang kakayahang kumilos kahit wala sa mood, kahit walang gana. Kasi lahat naman ng tao may gusto. Pero kakaunti ang handang gawin ang kinakailangan kapag walang nakatingin, kapag masakit ang katawan, kapag tinatamad, kapag natatakot. Isipin mo, ilang beses mo nang sinabing magsisimula ka ng isang bagay na mahalaga, maghanda para sa pagsusulit, magnegosyo, matutong ng bagong kakayahan. Sa unang mga araw, mataas ang gana. Masaya ang magplano, bumili ng libro, manood ng video.
Pero pagdating ng ikatlo o ikaapat na araw, kapag naramdaman mo na ang pagod, ang dali na lang gumawa ng dahilan, sa susunod na lang, babawi ako bukas. Hanggang sa ang bukas ay naging susunod na linggo, at ang dating importanteng pangarap ay nauwi na lang sa alaala. Halos lahat ay nabibitag sa ganitong siklo. May mga pag-aaral na inilathala sa Journal of Personality na nagpapakita na karamihan ng tao ay sumusuko sa kanilang bagong layunin sa loob ng 30 araw. At hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil kulang sa disiplina. Kasi ang disiplina hindi nakadepende sa gana. Ang tunay na disiplina ay kung ano ang ginagawa mo sa mga araw na wala kang gana. At ang nakakagulat, ang disiplina ay hindi bigla ang dumarating. Unti-unti itong binubuo. Parang kalamnan, habang mas ginagamit, mas lumalakas. Ang mahirap ay simula dahil ang isip at katawan mo ay gustong bumalik sa dati. Sabi ni Hill, ang pinakamahalagang tagumpay ay ang magtagumpay laban sa sarili. Dahil ang taong marunong kontrolin ang sariling pagnanasa at damdamin, siya ang nagtatakda ng sarili niyang kapalaran. Isipin mo ang isang profesional na atleta. Hindi siya nag-ensayo lang kapag trip niya. Araw-araw siyang nagsasanay, kahit umuulan o tirik ang araw. Ang disiplina sa araw-araw ang siyang bumubuo ng resulta. Ganon din sa pera. Ang taong nakakamit ng kalayaan sa pananalapi ay hindi yung isang beses lang tumama sa swerte. Kundi yung patuloy na naglalagay ng puhunan buwan-buwan, kahit paunti-unti, kahit minsan nakakainit. Ang paulit-ulit na pagsisikap ang gumagawa ng himala, hindi yung isang beses na tagumpay. Bakit ba ang hirap panatilihin ang disiplina? Dahil kailangan itong isuko ang kasalukuyang sarap kapalit ng isang gantimpala na matagal pa bago dumating. Isang halimbawa, ang isang oras na panonood ng paborito mong palabas ngayon ay masarap. Pero ang gumising ng maaga para mag-aral o magtrabaho sa proyekto mo ay nakakapagod. Subalit makalipas ang ilang taon, ang isang oras na yon ang maaaring magtakda kung nananatili ka pa rin sa pagreklamo sa buhay o nabubuhay ka na sa pangarap mong dati ay hindi mo man lang kayang sabihin. At may isa pang bagay na halos hindi napapansin ng iba, ang disiplinadong tao, mas konti ang nararamdamang stress. Parang kabaligtaran pero totoo. Dahil ang kawalan ng disiplina ay nagdadala ng guilt at pakiramdam na palaging may hinahabol, palaging may hindi natutupad na ipinangako sa sarili. Samantalang ang disiplina ay nagbibigay ng kapanatagan dahil ang mga pangako sa sarili ay nagiging parte ng pang-araw-araw na gawain. Hindi mo na kailangang umasa sa kung anong mood mo o kung may gana ka. Kumilos ka kahit ayaw mo. Si Napoleon Hill, kahit dumaan sa matitinding problema sa pera at personal na buhay, ay hindi tumigil sa kanyang disiplina na magsulat araw-araw. Ikinukwento na, kahit wala siyang pera para pambayad sa renta, nauupo siya para magsulat na parang walang ibang bagay na mahalaga sa paligid. Ang kanyang pagtitiyaga ay nagbunga ng mga tala na naging mga libro na nagbenta ng milyon-milyong kopya sa buong mundo. Kung naghintay pa siya na maramdaman niyang handa o may motibasyon, marahil ay hindi niya kailanman naisulat ang kahit isang linya. Marahil iniisip mo ngayon, pero tamad ako, hindi ko kailanman napanatili ang isang bagay ng matagal. Sinasabi ko sa iyo, hindi iyon ang nagpapakilala kung sino ka. Ang disiplina ay hindi talento, ito ay pagsasanay. Magsimula sa maliit, magtakda ng oras ng paggising, huwag laktawan ng ehersisyo, kahit mabilis lang ito, mag-ipon ng isang takdang halaga bawat buwan, kahit maliit lamang ang halagang iyon. Ang mga maliliit na tagumpay na ito ang humuhubog sa iyong pagkatao, hanggang sa ang pagkilos, kahit wala kang gana ay maging bahagi na ng iyong sarili. At alam mo ba kung bakit mahalaga ito sa pagtatayo ng yaman? Dahil ang pera ay hindi bunga ng swerte, ito ay resulta ng mga paulit-ulit na gawain. Gumastos ng mas mababa kaysa sa kinikita, mag-invest ng regular, patuloy na mag-aral, at baguhin ang plano kapag may mali. Lahat ng ito ay nangangailangan ng disiplina. Kung wala ito, kahit pa kumita ng malaking pera ang isang tao, maaari pa rin niyang mawala lahat at hindi ito teorya. Ilan na bang kwento ng mga taong yumaman ng mabilis pero nawala rin ang lahat dahil wala silang emosyonal na katatagan at disiplina para mapanatili yon? Sabi ni Hill, ang tunay na pagkabigo ay nangyayari lamang kapag tumigil ka ng subukan. Hanggat may kilos, may pag-asa pang magtagumpay. At ang disiplina ang nagpapanatili sa iyo na kumilos kahit gustong itigil ng emosyon. Parang paggawa ito ng daan, bawat maliit na bato ay tila walang halaga, pero kapag pinagsama-sama ay bumubuo ito ng landas papunta sa iyong ninanais na destinasyon.
Tumigil ka muna at mag-isip, ilang bagay sa iyong buhay ang sana ay iba kung nagdisiplina ka lamang ng 6 na buwan. At paano kaya ang buhay mo 1 taon, 5 taon mula ngayon kung sisimulan mo ito ngayon? Doon nagmumula ang tunay na lakas, hindi sa ginagawa mo kapag ikaw ay masigla, kundi sa mga ginagawa mo kahit walang nakatingin, kapag ang takot at pagod ay kumakalaban sa iyo. Sa huli, walang mahiwagang formula. Mayroon lamang araw-araw na pagpili na gawin ang kinakailangang gawin. Maaaring hindi ka ang pinakamatalino o pinakamay talento, ngunit kung ikaw ang pinakadisiplinado, tiyak na mararating mo ang higit pa kaysa karamihan. At kapag tumingin ka sa likod, mapapansin mo na ang pinagkaiba ng manatili sa karaniwan at pagbuo ng yaman ay hindi swerte o talento, kundi ang disiplina, ang tahimik na desisyon na ginagawa mo araw-araw kahit walang pumapansin. Isipin mo, ilang beses mo nang sinabi ang isang malaking ideya, isang matapang na plano, at narinig mula sa mga malalapit sa iyo ang, bakit pa yan, huwag na komplikado, baka pumalya. Halos otomatiko ito. At alam mo ba bakit masakit yon? Dahil galing ito sa mga taong mahal natin. Ngunit tinuro ni Hill na ang mga nais umangat mula sa karaniwan ay kailangang maunawaan na may mga tao na mas gustong manatili sa karaniwan. At kung hindi ka magbabantay, mamamana mo rin ang kanilang mga takot, dahilan at limitasyon. Tingnan mo ngayon ang paligid mo, ang mga taong malalapit sa iyo, mas madalas ba silang magreklamo o magplano? Mas madalas ba nilang pag-usapan ang problema o ang solusyon? Nakatuon ba sila sa katapusan ng buwan o sa gusto nilang makamit sa susunod na 5 taon? Mahalaga ito higit pa sa akala mo. Dahil ang pakikisalamuha ay nagpapawalang bisa ng mga asal. Kung lahat sa paligid mo ay gumagastos ng higit sa kinikita, ang pagiging utang ay nagmumukhang normal. Kung iniisip ng lahat na ang trabaho ay para lang pambayad ng bayarin, ang pagiging ambisyoso ay nagiging kayabangan. Hindi mo namamalayan, sisimulan mong sirain ang sarili mo para hindi maging sobrang kakaiba. Ngayon, hindi ito nangangahulugang kailangan mong iwanan ang lahat ng tao o maging antisocial. Ibig sabihin nito ay piliin ng maingat kung sino ang papayagang makaapekto sa iyong mga iniisip. At hindi lang ito tungkol sa pisikal na pakikipag-ugnayan. Maaari kang magdala ng mga tagapayo na kahit hindi mo pa nakikilala, sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro, panonood ng mga talumpati, o pagsali sa mga grupo kung saan ang pag-iisip ng malaki ay karaniwan, hindi pambihira. Kapag inilalagay mo ang sarili mo sa ganitong klase ng kapaligiran, may nagbabago sa loob mo, ang malalaking layunin ay nagsisimulang maging posible, ang disiplina ay nagiging likas, at ang mga resulta ay tila naaabot. May isang malakas na bagay na kakaunti lang ang nakapagsasabi, mahalaga rin ang enerhiya ng mga taong nasa paligid mo. Naramdaman mo na ba kung paano ka naapektuhan kapag nilisan mo ang isang tao na puro reklamo lang? Parang bigat ang nadarama mo at nawawalan ka ng sigla. Ngayon, isipin mo naman kung makakausap mo ang isang tao na may ningning sa mga mata, naniniwala na kaya niya, at nakikita ang solusyon sa halip na problema. Lalabas kang magaan ng loob, puno ng pagnanais na kumilos. Hindi ito basta pagkakataon, ito ay biology. Ang utak natin ay sumusunod at nagkakaroon ng katulad na damdamin at kilos. At ang mga taong nakakaunawa nito, mas maingat pumipili kung saan nila gugugulin ang kanilang oras. At hindi sapat na sabihin mo na, pero pamilya niya ito, hindi ko pwedeng palitan. Hindi mo kailangang putulin ang ugnayan, pero maaari mong balansihin ito. Kung ilang oras ka nang nakikinig sa mga tao na nagpapababa sa iyo, gumugol ka naman ng mas maraming oras sa pakikinig sa mga taong nagpapasigla sa iyo, kahit sa pamamagitan man ito ng mga video, libro, o podcast. Para itong pagkontra sa lason gamit ang antidote. Maganda rin na humanap ng mga tagapayo. Hindi kailangang sikat na tao ito. Pwedeng isang tao na nasa antas ng disiplina, resulta, o pananaw na nais mong maabot. Ang simpleng pakikipag-usap, pagtingin sa kanilang mga desisyon, at pag-unawa sa kanilang mga pagkakamali at tagumpay ay makakatipid sa iyo ng maraming taon ng pagkaligaw. Sabi ni Hill, ang pinakamabilis na paraan upang makamit ang kayamanan ay hindi lamang ang teknikal na kaalaman, kundi ang karunungan na nakuha mula sa mga taong nakaranas na ng daan. At may isang tanong na kailangan mong itanong ng may tapang, ang mga taong pinakamalapit sa iyo ba ay nagdiriwang ng iyong mga tagumpay o pinapaliit nila ang iyong mga plano? Kasi ang mga taong may karaniwan lang ang pananaw ay naaawa kapag may nakikita silang umuunlad sa kanilang paligid. Pero ang mga may paglago sa pag-isip ay nasisiyahan sa progreso ng iba,
dahil nauunawaan nila na ang tagumpay ay hindi laro na may panalo lang ang isa, lahat ay pwedeng manalo. Sa huli, ang pagpalibot sa sarili ng kahusayan ay hindi luho, ito ay estratehiya. Kung gusto mo ng hindi pangkaraniwang resulta, kailangang makasama mo ang mga tao kung saan ang karaniwan ay hindi sapat. At ang pagpili na ito ay hindi isang beses lang, ito ay araw-araw na desisyon. Ito ay ang pagtingin kung sino ang nasa paligid mo, sino ang sinusundan mo, ano ang binabasa mo, at kung sino ang kasama mo sa oras ng kape. Bawat maliit na pagpili ay nadaragdagan. At biglang mapapansin mo na ang pag-usapan ang malalaking layunin ay hindi na parang labis, ang disiplina sa mga gawi ay hindi na sakripisyo, at ang paniniwala sa sarili ay nagiging likas na bahagi mo. Dito mo tunay na mauunawaan, sa praktikal na paraan, ang ibig sabihin ni Hill, walang sinuman ang nakakagawa ng kayamanan ng mag-isa. Nagsisimula ito sa isip pero pinananatili at pinararami ito sa tamang kapaligiran. At ang tanong ay, mananatili ka ba kung saan ka naroon o pipiliin mong palibutan ang sarili mo ng mga taong palaging magpapaalala sa iyo araw-araw na kaya mong higit pa? Walang makakagawa ng isang natatanging buhay kung nananatili lang sa paligid ng karaniwan. Nagsisimula lahat sa isip, ngunit yumayabong kapag sinadya mong piliin kung sino ang magbibigay inspirasyon, maghahamon, at magpapaalala sa iyo araw-araw na kaya mong higit pa kaysa sa inaakala mo. At dahil nakarating ka na rito, hindi pa ito katapusan. Ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay tutulong sa iyo na umakyat pa ng isa pang baitang sa iyong pag-unlad upang maging hindi bababa sa 1% na mas magaling kaysa sa ngayon. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito at inaasahan kitang makasama ulit para ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng magkasama.